Mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid kay Kristo. Ang ating pag-aralan sa umagang ito ay matatagpuan po sa aklat ng Exodus chapter 30 verses 1 hanggang 38. Exodus chapter 30 verses 1 hanggang 38. At samahan niyo kong basahin po ang ating batayang teksto. Gumawa ka ng altar na gawa sa akasya na sunugan ng insenso. Gawin mo itong parisukat, 0.5 metro ang haba, gayon din ang luwang at 0.9 na metro ang taas. Ang apat na sulok nito ay lalagyan mo ng sungay ng nakaisang piraso ng altar. Balutin mo rin ng purong ginto ang ibabaw, mga gilid at ang mga sungay nito. Kabitan mo ito ng argolyang ginto sa magkabilang gilid at sa ibaba para pagsuotan ng pampasan. Nayari sa punong akasya at babalutin din ng ginto. Pagkayari, lagay mo ito sa labas ng kortina ng kaban ng tipan at ng luklukan ng awa. Dito ko kayo tatagpuin. Tuwing umaga na aayusin na Aaron ang ilawan, magsusunog siya rito ng insenso. Ganon din ang gagawin niya kung gabi kapag inihanda niya ang ilawan. Patuloy ninyo itong gagawin sa lahat ng inyong salinlahi. Huwag kayong magsusunog dito ng insensong iba sa inuutos ko. Huwag din kayong magdadala rito ng handog na susunugin, maging hayop, pagkaing butil o inumin. Minsan isang taon, gaganapin ni Aaron ang seremonya sa pagpapatawad ng kasalanan. Ang apat na tulis ng altar ay papahiran ng dugo ng hayop na handog para sa kasalanan. Gawin ninyo ito habang panahon. Ang altar na ito'y ganap na sagrado at nakalaan kay Yahweh. Sinasabi ni Yahweh kay Moises, pagkuha mo ng sensus ng mga Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pagkuha mo ng sensus ng mga Israelita, bawat isa'y hingan mo ng pantubos sa kanilang buhay. Ihahandog nila ito sa akin para walang kapahamakang umabot sa kanila habang ginagawa ang sensus. Lahat ng mabilang sa sensus ay magbabayad ng kinakailangang timbang ng pilak ayon sa timbangan ng templo. Ang kinakailangang timbang ay katumbas ng 6 na gramo bilang handog sa akin. Lahat ng may 20 taon at pataas ay isasama sa sensus. Pareho ang halagang ibabayad na pantubos ng mayayaman at ng mahihirap. Walang labis at walang kulang. Lahat ng ibabayad nila ay gagamitin sa mga kailangan ng toldang tipan. Ang halagang ibibigay nila ay pantubos ng kanilang buhay at sa pamamagitan nito maaalala ko ang mga Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, gumawa ka rin ng palangga ng tanso at ng tansong patungan nito. Ilagay mo ito sa pagitan ng altar at ng toldang tipan. Pagkatapos lagyan mo ito ng tubig. Ito ang gagamitin ng Aaron at ng kaniyang mga anak sa paghuhugas ng kanilang paa at kamay. Kailangan silang maghugas bago pumasok sa toldang tipanan o bago magsunog ng handog sa altar. Kung hindi, sila ay mamamatay. Kailangan ngang maghugas muna sila ng paa at kamay upang hindi sila mamatay. Ito'y tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng pinakamainam na pabango, 6 na kilong mira, 3 kilong kanela, at 3 kilong mabangong tubo, at 6 na kilong kasya ayon sa sukatang gamit sa templo. Pagkatapos, kumuha ka ng 4 na litrong langis ng olibo. Paghalu-haluin mo ito tulad ng ginagawa ng mahusay na manggagawa ng pabango at gagamitin mo itong pahid upang maging sagrado ang toldang tipanan at ang kaban ng tipan. Ganon din ang mesa at lahat ng kagamitan nito, ang ilawan at ang kasangkapang kaugnay nito at ang altar na sunugan ng insenso. Pahiran mo rin ang altar na susunugan ng mga handog at mga kasangkapan nito, ang palangga ng hugasan at ang patungan nito. Ganyan ang gagawin mo sa mga kasangkapang nabanggit upang ang mga ito'y maging ganap
na sagrado, magiging sagrado rin ang lahat ng maisagi rito. Pagkatapos si Aaron naman at ang kaniyang mga anak ang bubuhusan ng langis na ito upang lubos silang may talaga bilang mga pari. Sabihin mo sa mga Israelita na ang langis na ito'y banal at siya ninyong gagamitin habang panahon. Huwag ninyo itong gagamitin sa karaniwang tao at huwag gagayahin ang paggawa nito. Ito'y banal at dapat igalang. Ititiwalag ang sino mang gumaya nito at ang sino mang gumamit nito sa dayuhan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, kumuha ka ng magkakasindaming pamango ng estakte, onise, galbano at purong insenso. Paghalu-haluin mo ito at gawing insenso tulad ng ginagawa ng mahusay na manggagawa ng pabangong inasinan, malinis at banal. Dikdikin mo ng pino ang kaunti nito at ilagay sa harap ng kaban ng tipan sa toldang tipanan. Ituring mo itong ganap na sagrado. Huwag ninyong gagayahin ito kung gagawa kayo ng insenso na pansariling gamit. Aariin ninyong ito'y bukod tangi para kay Yahweh. Ititiwalag ang sino mang gumamit nito bilang pabango. Mga kapatid, ito salita ng Diyos para sa ating lahat. Mga kapatid, pinapagawa ng Diyos si Moises ng altar na akasyang sunugan ng kamaniyang. Ang nasusunog na kamanyang ay sumasagisag sa patuloy na pagsamba at mga pananalangin ng bayan ng Diyos. Ang altar para sa pagsusunog ng kamanyang ay maaring malapastangan. Ipinahiwatig na noon at ngayon, ang panalangin hindi inialay sa ikalalwalhati ng Diyos o nang may mga pusong hindi nakatalaga sa kabanalan na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Pagkuha ni Moises ng sensus ng mga Israelita, bawat isa ay hingan ng pantubos sa kanilang buhay. Ihahandog nila ito sa Diyos para walang kapahamakang umabot sa kanila habang ginagawa ang sensus. Tayo ay masasabing mapalad dahil hindi tayo kailangang magbayad ng buwis para pantubos sa ating buhay. Ang Panginoong Hesus na ang nagtubos sa atin, ang tumubos sa atin. Pinagawa rin si Moises ng palangga ng tanso at ng tansong patungan nito. Ito ang gagamitin ni Aaron at ng kaniyang mga anak sa paghuhugas ng kanilang paa at kamay. Pinapili rin si Moises ng pinakamainam na pabango. Gagamitin itong pampahid upang maging sagrado ang tol ng tipan at ang kaba ng tipan. Bubuhusan ng langis upang lubos silang may talaga bilang mga pari. At sa huli, pinagawa si Moises ng insenso. Kapag nag-utos ang Diyos, talagang detalyado mga kapatid, very detailed. Tayong mga tagasunod ay gawin ng buong puso at buong husay ang lahat ng pinapagawa niya sa atin. Ito ang salita ng Diyos para sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat sa umagang ito at nakapag-aral muli kami ng iyong salita. Humihingi po kami ng kapatawaran na nagmumula lamang sa iyo. Gawin mo kaming banal at mabuti na kilang Diyos. At Lord, nilalapit namin ang aming mga pamilya, ang aming mga kapwa, ang mga iglesia na aming kinabibilangan, ang buong bansang Pilipinas, ang buong mundo. Maghari ka na kilang Diyos sa bawat isa. At lahat ng nakakaranas ng sakit, right now, we claim and declare total and complete healing para sa lahat. Mawawala po ang COVID-19 at kagalingan ang mararanasan ng bawat isa. Lord, kami ay nagtatalaga ng aming buhay sa iyo at nangangakong maglilingkod sa iyo hanggang sa wakas. Ibibigay namin ang aming buhay para lamang sa iyo. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at manunubos ng aming buhay. Amen at amen. Mga kapatid kay Kristo, patuloy tayong mag-ingat po at patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos.
Ang Diyos ay sumasa inyo. Lagi nating tandaan, mahal tayo ng Diyos.